program sa Mel and Joey. Naku, siksik na siksik ang mga kwentong aming inihanda para sa inyo. Kaya abangan nyo mamayang gabi. Laking aming nakilala. Mandakin nyo ang kanyang napiling kolektahin. Mga laruang 40 taon na niyang iniipon. Babalik bata naman tayo sa susunod na kwentong aming ihatid sa inyo. Ating sasariwain at balikan ang ating mga laruang kinagisnan. Oy. Simula pa nung Barbie. Ba't Barbie yun? Mula sa sangkatutak na koleksyon. Jimmy Madarang. Ating silipin ang Jimmy's Toys Story. Wow. Radio-controlled Cooper na mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Mga kotseng may iba't ibang sukat, estilo at mula sa iba't ibang dekada. May gumagalaw, may umiilaw. Mga laruang miniature na maliit pa sa piso pero kompleto sa detalye. Kaya tara na at usisain natin ang Jimmy's Toy Story. Siya si Jimmy Madarang, isang kilalang modeler. Alam niyo bang 40 taon na siyang nangungulekta ng mga laruan? At mahigit sa 100,000 pirasong laruan na ang nasa koleksyon niya. Nag-upisa ako, nagkahilig sa mga laruan nung nakapanood ako ng King Kong at saka Godzilla. Siguro around 1962, mga 8 years old siguro ako nun. Sa dami ng kanyang koleksyon, 3 kwarto ang inuukupa ng mga ito sa bahay niya. Ito yung mga collection ko, no, na unang-unang collection namin, magkakapatid. Lahat, iniwan na sa akin. Itong mga nasa section na ito, gawa ng 2 kuya ko. Ito, mga model kits. Ito yung tinatawag nila mga tin toys, gawa sa Japan. Itong mga gawa ng Germany. Ito, amphibian car. Pwede siya tumakbo sa tubig. Itong mga robot na ito, actually, sa kuya ko pa ito, 1950s. Ito gawa pa sa France ito eh, itong isa. Fully functional nga yan eh. Hindi na raw bababa sa $100 ang presyo ng bawat isa. Dito sa ikalawang kwarto naman, matatagpuan ang mga laruang siya mismo ang nag-assemble. Tulad ng miniature furniture na ito. Pero yung accessory, niligay ko na lang. Tapos may ginawa akong mga eyeglasses. Ayun, nakapatong sa Holy Bible. Ang Hornet jet plane na kanyang binuo noong 1983. Ang maganda rito, may pangalan ko. Ayun, Colonel Jimmy Chua. Ang unang model kit car na kanyang inassemble. Itong Ford Fairlane, 1962. Ang 1/8 scale Ferrari die-cast car. Dito sa plate number niya, nilagay ko nga Philippines tapos assembled. Ang 1/4 scale chassis na umaabot ng 3 buwan bago mabuo. Ang maganda po rito, itong makina na ito, fully functional na, parehong-pareho talaga sa tunay na makina. Ang malaking diorama ng isang village sa Germany. Itong village na ito, exact duplicate ito sa isang town sa Germany. Tapos ito naman lahat, ganun din, may ilaw din itong mga bahay. Dahil sa medyo mas malaki na itong bahay, yung loob niyan, fluorescent na ang ilaw. Tapos yung train na ito, pwede mong patakbuhin ng individually. At ang battleship of Yamamoto na siyang nagpanalo kay Jimmy bilang Modeler of the Year noong 1982. Yung mga cannon na yun, nagpa-fire siya, pero ilaw na pula. Tapos nagpapan siya sa left to right. Tapos ang parts nito, nasa halos 3,000 na parts siya. Nandito din ang mahigit 5 feet tall na Lego type robot niya. Tapos ito yung tumatayong parang Titanic na Queen Mary. Dito naman po, ito yung ikatlong kwarto na ito yung mga collection ko recently lang. Ang lahat ng mga miniature toys na maaari niyong maisip, meron si Jimmy sa kwartong ito. Tulad ng miniature instrument. Ito po, mga gitara, iba-ibang klaseng gitara. Nung maliit ako, laging sinasama sa movie si Elvis Presley. Ito naman mga sa orchestra, pati tao kasama. Tapos ito naman yung mga cakes, different kind of cakes. Ito naman yung mga executive ngayon na mga modern na babae. Ito yung mga gamit nila. Pag tinignan nyo, meron pa nga siyang relo nandoon. No? Nasa box pa yung relo niya. Kikay kits, cellphones, mga video game gadgets, mga kamera mula pa noong 1930s hanggang sa kasalukuyan at mga appliances mula noong 1930s. Pero ang mga laruang kotse na naririto sa kwartong ito, aba,
Ibang klase lahat. Makikita niyo yung dalawang klaseng Mercedes na pinakamalaki. 1/4 scale siya. Ito, yung luma 1930s na Mercedes-Benz. Pwede rin siyang saksakan ng MP3. Dito naman sa baba, ito yung modern na SLC yata, SLK na Mercedes. Tapos, kompleto siya magmula sa maliit, papunta sa malaki, hanggang sa pinakamalaki. Pinakaunang-unang Mercedes-Benz. Itong West Coast Chopper naman na ito, meron siyang hydraulic suspension. Pwede siyang magpabaling right side to left side or pwede siyang umakyat baba. Fully functional radio control siya. Pag tinignan niyo po itong Mini Cooper, itong maliit na ito, papunta po siya hanggang sa malaki. Ito yung Mini Cooper na pinakamalaki. 1/4 scale po siya. Ito naman yung si Thomas na train, magmula sa pinakamaliit, papunta po sa pinakamalaki. Tapos dito rin po si Pikachu, magmula po sa maliit, papunta po sa pinakamalaki. Sa dami ng mga laruang nasa koleksyon ni Jimmy, maaari na nga siyang magtayo ng isang toy museum. Ang plano ko kasi talaga, padamihin pa ito. Tapos gusto ko sana gumawa ng organized na para maging toy museum na siya. Tapos, iimbitahin ko yung mga school para yung mga bata maingganyo sa mga ganito. Matutuloy siya yung kung ano yung natutunan ko. Malaking bagay daw ang mga natutunan niya sa mga ito habang kanyang ginagawa. Salamat po sa inyong lahat sa pagtingin ng aking mga koleksyon. Salamat po uli, Mel Enjoy. Bye! At yan ang Jimmy's Toy Story. The end. Katulad to partner nung dinayo natin sa Singapore, yung Mint Museum. Oo, naalala ko Okay, nga mga yun. kaibigan, magbabalik pa ang walang kakupas-kupas. Nag-iisa yung paboritong kasado. Pang matanda yung adjective ah. Paboritong kasalo sa kwentuhan, ang Mel and Joey.